Good morning. Morning. Pinakabago ng praise and worship nyo. Buti na lang, medyo yung spirit na dala-dala ko stable eh. Normally kasi kapag ka mag-preach ang pastor, no? Medyo pag makita medyo parang magalang, kakabahan ka ng konti. Pero kidding aside, sabi sa Bible, no? Sabi sa Bible, gusto ng Panginoon na pag-worship. Sabi niya, dalawang bagay. You worship in spirit and in truth. Okay? Sasabay tayo. Pero mahalaga, tama yung puso na. At alam natin yung katotohanan, bakit tayo sumasamba. Amen ba mga kapatid? Amen. Salamat sa Panginoon. At muli ko Panginoon sa araw na ito. It's been 2 months na ako sa out of preaching. I thank the Lord, thank Pastor for giving me the opportunity time to recover sa amin pong pinagdaanan medikal. At salamat po sa mga ito na ako na ito upang magbahagi ng salita ng Panginoon. Ako po yung na-excite sa totoo lang. Sobrang miss ko na rin, dalawang buwan yun. Nakakamiss po yun. Pero minsan masarap po yung nauupo lang eh. Kung ano po yung kalagayan po nila na upo at nakikinig, ay masarap po yan. Kasi pag mag-preach ka mo, baka sleepless nights po ito eh. Ewan ko lang kung ilang gawin yung pagpupuyata pag mag-preach po rin. Ang ating pong topic sa umagang ito ay mula pa rin sa tema na honoring God with worship and thanksgiving. Since November, we're celebrating yung the full month ng Thanksgiving, no? We want to make sure na yung mga preaching po natin ay nanggagaling doon sa ating tema. At sa umagang ito, ang title po natin ay Marks of a Life that Honors the King. Here we go. Marks of a Life. Kung ba'y mga marka ng isang buhay na nagbibigay po ng honor sa ating nag-iisang hari. First of all, sino po rito yung sumali sa mga Halloween programs noong October 30 o 31 ba yan? Sino taas kamay? Meron po ba? Yung mga anak, pinasali sa mga programa ng mga TikTok, trick or treats, no? Sino po dito yung mga anak, pinasali sa namahay na hindi ng mga candies? Meron po ba? Ay, purihin ng Panginoon. Kasi may mga kilala po kong Christian eh. Yung mga anak po nila, ay pinapasali po nila sa trick or treat. At pinagpo-costume pa. No? Now, I have one question for each and every one of us today. Let's look at natin yan. Next slide. Is it right for a Christian to participate in Halloween celebrations? Introhan po natin yan ng itong katanungan sa mensahe po ng Panginoon sa umagang ito. Una sa lahat, let us define Halloween. Sabi po yan, Halloween is an occult and pagan practice which are detestable to God. Pag sinabi kong occult, mga kapatid, listen, sabi nito, it refers to hidden, secret, and supernatural practices that seek knowledge or power outside of God's revelation. Ang mga halimbawa po nito, mga kapatid, ay mga pangkukulang, panggagayuma, panghuhula, pakikipag-usap sa mga patay, satanismo at pagsamba sa demonyo. Maliwanag po? Sabi mo sa Deuteronomy 18:19 to 30, basahin ko po ano. Kapag kayo'y naroon sa mga nasa lupain, ibibigay sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulan, ng mga mananawas, at ng mga sumasagbuni sa mga spirito ng namatay. Sino mang gumawa ng aliman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh, na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kailangan itataboy ang mga nakatira sa lupain na pupuntahan ninyo. Lubos rin maging matapat sa Diyos ninyo si Yahweh. Ang Halloween po ay isang occult practice na kung saan
kinasusuplaman ng Diyos. Maraming ayaw ng tignan ng Diyos to. Ikalawa, ano ho ang Halloween? Kanina, occult. Ngayon naman, isa rin po sa uri ng paganism. Pag sinabi pong paganism, it refers to any religion, okay, to any religion or belief system that worships idols or anything other than the one true God. Paganism is rebellion against the sovereignty of God. Ano po yung mga halimbawa nito? Ano halimbawa ng mga paganism? Sabi diyan, paniniwala sa iba't ibang Diyos o Diyosa. Paganism po ang tawag yan. Kung ikaw po ay meron pang santo-santo sa bahay, marami ka pong ribulto, halimbawa, at ikaw po ay kumikilala sa kanila, parte po yan ang pinag-usapan natin ngayon. Paganism. Pagsamba o paggawa ng Diyos-Diyosan. Paniniwala sa mga kasabihan o superstitious beliefs. Sa mga matatanda po, naniniwala po ba tayo, huwag po kayo magbabalik sa gabi para mong tinataboy nyo ang pagkakala. Ano pa po ba yung mga superstitious beliefs natin hanggang ngayon ay ating inoobserbahan? Diba? Parte po yan ng paganism. Okay? Para maintindihan natin. At sinasabi po ng Exodo 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. God is a jealous God, kapatid. Sabi sa Deuteronomy 6 verse 4, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh, na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibig sabihin, nag-iisa ho ang Diyos. So whenever we celebrate Halloween. Imagine mo kung gaano magalit ang Diyos. At makita yung anak natin, pinapasali natin ng Halloween. No? At nag-trick or treat. Next slide. Ano mo bang effect o purpose ng Halloween? Number 1 po, it normalizes fear. Sino sa bahay dito naglalaro ng takot-takutan? May nagtatakot-takutan sa bahay. Sa panahon po natin ngayon, ginagawa pa pong contest yan. Sa opisina ko, sa totoo lang. Nagkaroon sila ng contest, napapangitan ng mukha talaga. Kailangan kung sino yung mas mukhang demonyo, yun yung panalo. Imagine, may prize pa, mukha kong demonyo. Iba ko sinasabi ng Biblia. Sabi sa 2 Timothy 1:7, sapagkat ang Spiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So whenever a Christian participates into a Halloween celebration, sumasali ka doon sa mga taong dinonormalize yung takot. Sabi ng Joshua 1:9, sabi nito, tandaan mo ang piling ko, magpakatatag ka at taksan mong iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Imagine, no? Halloween, it normalizes fear. Ikalawa, pag nagpa-participate ko ang Kristiyano, no, sa Halloween, tignan niyo po ito. Ang Halloween, it talks about darkness. And that darkness symbolizes spiritual blindness. Sineselebrate ng mga tao sa panahon ngayon yung kanilang pagkabulag sa katotohanan, pagkabulag sa pagkakakilala sa Diyos. Imagine, pag October 31, nag-iimbita pa ako sa amin sa Pansibol Village, namamahay, nangangatok. Ang saya-saya nag-i-invite na parang, okay lang ba kayo? Di ba? Parang, yung namamahay na ang saya-saya nag-i-invite, saan po tayo sa program ng Halloween. Ang saya-saya nilang nag-i-invite. Hindi ko alam ng karamihan sa mga panahon ngayon na pag nag-celebrate ka ng Halloween, isinicelebrate mo na wala kang pang personal na relasyon sa Diyos. Kaya minsan nakakalungkot pag makakita ng Kristiyano sa panahon ngayon na sumasali sa mga Halloween. Ikatlo, it celebrates death.
which Jesus has conquered and defeated. Sa unang Korinto 15, verses 3 to 8, makikita po natin yan na ang Panginoon po ay namatay. Inibigay. Ngunit matapos sa 3 araw, siya po ay nabuhay maguli. Hindi ho siya nanatiling patay. Ang Halloween sineselebrate ang kamatayan. Tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo dapat nakikilaw sa mga ganyan programa ng mundong ito. Dahil pinagtagumpayan po ng Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Siya'y nabuhay magbuli, mga kapatid. Para sa iyo at para sa akin upang maging ganap ang kaligtasan. At maging ganap ang pag-asa. At ang buhay na walang hanggan na naghihintay para sa lahat ng mga mahal ng kamatayan. Amen. Next slide. Tignan nyo, masyado nag-i-effort sa lugar namin no? Ang laki pa ng tarpaulin may palogo-logo pa Ang ganda pa ng ilaw Lahat ko ng bata doon nag-participate, yung anak ko lang hindi. Umiiyak Daddy, ba't di na naman ako kasali? Last year, hindi ako kasali Ba't di mo ako pinapasali? Usap kami dalawa, anak, pasensya ka na. Okay, kasi hindi gusto ni Jesus yan. Hindi ka pwedeng sumali. Bawal ka mag-join dyan, bawal ka mag-dress up ng ganyan katulad ng ginagawa nila. Umalis na ako, punta ako ng opisina, trabaho. Malingat-lingat ako. Nagsumbong na ang misis ko. Hindi man siya nakasuot ng pang-Halloween, nakin-trick or treat. Tumakas sa nanay niya. Pag uwi, inaapoy ng lagnat. Matapos ang isa o 2 araw, ang sakit na ng lalamunan. Hindi pa ako natapos doon. Pagkatapos ko doon, nagkaroon na ako buti dito sa bibig, ang dami hanggang likod. Kinabahan na ako. Pinagpipray ko na po yung anak ko. Sabi ko sa kanya, Teya, what did I tell you? Yung instruction ko very clear. Sabi ko sa iyo, di ba, huwag pupunta. Hindi ka narinig Nagkaroon mo siya ng hand, foot, and mouth disease. O Teya, huwag ka makinig Sabi ko sa iyo, di ba, ayaw ni Jesus yan. O, tignan mo, pagpunta mo doon, nagkasakit ka. Okay. Yung Halloween, nakamaskara po yan sa trick or treat, no? Sa mga candy, sa mga palaro, sa mga costume, sa mga program parties. Sana po wala mo tayong makita nitong sumi-celebrate ng Halloween. Sa ibang church kasi, meron Hindi na ako mag-drop. Nakalulungkot yung mga anak Pinapasali Di ba? It's pagan. It's an occult practice. It's a pagan. Alam niyo ho, no? Dalawang mabibigat yan na ayaw ng Diyos. Pasok-pasok sa harapan ng Diyos. Now, let me give you a background of our message today. Why did Paul write a letter to the believers in the Ephesian church? Bakit po kaya sa sumulat? Ano bang problema? Next slide please. Naka-receive po ng balita si Apostol Pablo na yung lugar po ng Efeso. Okay, puno po ng idolatry. Puno ng pagsama sa Diyos-Diyosan. Puno po ng, ano yun? Pagsamba sa kung sino-sino. Puno po ng immoralidad. Puno po ng kasamaan. At puno po ng occult practices, no? Kaya nirelate po yung Halloween Kasi when I studied yung background ng Ephesus, ganun po yung kanilang problema. It was a big city, kapatid. It was a massive economy na kung saan, no, choosing to follow Christ often means losing business. Imagine, sa panahon nila sa Ephesian Church, kapag ikaw ay naging tagasunod ni Kristo, nalulugi yung business mo. Kumukonti ang kaibigan mo, lumiliit yung circle mo, at nape-persecute ka. Maliit nga naman ang kikitain mo, kapatid. Kasi yung ibang tindahan, kapag nagtitinda mo sila ng alak marahil nagtitinda sila ng sigarilyo, lahat ng vices, tapos Christian ka, nakakilala ka sa Panginoon, nagbago bigla yung buhay mo.
Nawala ka ng mga ng kita. Nung dati hindi ka Kristiyano, ang lakas ng anak mo eh. Ang lakas ng sigarilyo mo eh. Pati posporo mo, malakas eh. Kailangan ng panindig, kailangan ng lighter mo, malakas kasi bakit? Maraming parpiano eh. Kaso naging Christian, hindi ka na nagtitinda. Dadaan naman na ng mga yan. Eh, wala naman kang alam eh. Wala din kailangan, doon tayo, one-stop shop doon, nandun lahat. Pareho po. Yan. Siguro yung iba, overpricing, no? Yung iba naman, kulang sa timbang. Tapos sa'yo, Kristiyano ka, lumalaban ka ng patas. Teka. Gulugi ka talaga yan. Hindi ka kikita ng malaki katulad ng iba. Binibigyan ko po kayo ng halimbawa para maintindihan nyo at maikumpara natin yung buhay dati sa panahon ngayon. Ikalawa, iba maraming nawawalan ng kaibigan. Ano bakit? Halimbawa, ano yan, hindi ka na nag-iinom. Sino dito hindi na nag-iinom? Yung mga nag-iinom, taas pa. Ano yung magtataas? Yung iba, alam niyo po yun, nagtataka na, kasi tumigil ka na sa vision mo, bigla kang bumalik eh. Hindi ka na nakikisama sa mga malalaskong birward, ang KJ mo na. Hindi mo na mapagtakpan at masikmura ang kanilang mga ginagawa. Ako talaga mawawala ka ng kaibigan. Ako sa opisina, alam niyo, pag dito ako sa church, marami mong friends eh. Pagdating doon sa opisina, acquaintances lang sila eh. Alam niyo bakit? Hindi kasi ako painuman nila eh. Pag team building mo kasi sa amin, inuman ho yun, pinaganda lang. Hindi ho yung team building, sa atin kasi sa Christian. Pag sinabing team building, may spiritual formation pa yan eh. Alam natin what it looks like. Kung anong ibig sabihin ng team building, may mapapala tayo na. Eh mula sa team building natin ako, sinubo ko kung anong meron eh. Overnight, kapatid, yung inuman, hindi nagamit yung pool. Sayang ang baga na 1 time sa mulo. Di ba? Umawala ka talaga ng kaibigan. Alam mo yung iba naman marami sa time nila, no? Iniwan ng jowa. Alam mo bakit? Hindi kasi pumayag sa gusto eh. Ayaw patunayan na mahal niya eh, yung isang tao eh. Iniwan ng jowa, hindi pala ako mahal eh, ang bibigay eh. Diba? Siniwala yan. Unang-unang immorality that time eh. Yung iba maraya, iniwan ng asawa kasi ayaw ko na kasi ng may kahati. Eh, hindi ko nga respeto na ayaw ko na ng may kahati. Gusto ko ako lang. Hindi ko suyo ng panahon dati, kapatid eh. Unang-unang immoralidad. Maraming iba hindi ma-promote. Kasi hindi sa pasok sa sistema yung ano mo ngayon, di pa ka na ngayon. Hindi mo na kayo sumipsip sa boss eh. Hindi na kayo sakyan yung boss mo na parang kailangan kapag mag-break kayo, sabay kayo. Sige kailangan, mag-iossi ka din. Para vibes kayo, di ba? Pag inuman, madali ka lang kayahin. Hirap na nakausap, yung mo sa'yo. Yan. At nakita ko niya gusto ba? Ako, yung mga taga-Ephesian Church, nakagalinig ko yung balita na nag-attempt na po sila na mag-compromise ng kanilang conviction, ng kanilang pananampalataya. Just to fit in ba? Hindi ka ba malulungkot? Wala ka ng friends? O kaya naman ayaw nilang makaglobal. O ayaw nilang malagay sa alanganin yung kanilang mga pamilya kasi pamilya ang pinubuhay. Next bullet. Many Christians are already saved, but they are not yet strong. They know they belong to God, but when problems come, they easily fall apart. They're right with God in faith, but not yet ready to face life battles with strength and confidence. Marami nakakilala sa Panginoon. Pero pag dumating yung problema, yung sakna sa pamilya, kahirapan, nawala na, nanghihina na, hindi na alam ang gagawin. Kaya ko napasulat si Apostol Pablo. Now, my question for you today, does this apply sa buhay natin?
Tayo po ba ay nakarelate din? Na nangyayari po yan sa panahon natin ngayon. Next slide. 3-point sermon. How can we manifest the marks of a life that honors the King? Number 1, pag-usapan po natin kung paano we will let Christ dwell in our hearts as King, not as a guest. Ikalawa, let Christ's love be the basis for all we do as Christians. Ikatlo, pag-usapan natin, let Christ's indwelling presence overflow in every aspect of our lives. Point number 1, kapatid. Let Christ dwell in your heart as King, not as a guest. Ephesians 3:17a says, sa Tagalog, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Sumulat po siya sa mga Ephesian believers. Sabi niya doon, naway manatili kayo sa inyong pananalig kay Yesu Kristo. Despite na ganito yung sitwasyon nila, manalig kayo, manatili kayo kay Kristo. Next slide. Pag sinabi mong manatili sa wikang English, it talks about, sabi dyan ang salita ay dwell. Pag sinabi pong dwell, make Christ Himself at home sa buhay mo. Hindi ho tuwing linggo lang. Hindi ho kapag may Bible study, may prayer meeting, may gawain, si Jesus nasa iyo. Pag hindi spiritual na gawain, wala sa kanya-kanya tayo. Alam niyo kapatid, ako po, hirap ako na may ibang tao sa loob ng bahay. To be honest, hirap po ko. Hindi ko po kaya na mayroong bisita sa bahay ng matagal na panahon. I'm being honest. Matagal na yung 2 linggo para sa akin. Sobra na yung 1 week. Hindi ko po kaya. Ayoko po yung parang ako yung nag-a-adjust sa loob ng tahanan kasi ako yung mag-a-adjust. Hirap po ako. Inaamin ko po. Alam niyo, pag nag-drive din po, ayoko na maingay yung katabi ko. Alam niyo, pastor, pag nag-drive ka, ang ingay, dami sinasabi, yung tita ko ganyan eh. Sabi niya sa akin, po kasi tawag sa akin eh, ipag-drive mo nga ako, punta tayo sa tita mo. Pinag-drive ako, umupo sa tabi ko, dinakdakan ako ng dinakdakan na parang marunong pa sa akin mag-drive. Ang ingay, natataranta ako eh, sabi ko, tita, disturb mo, ang ingay mo eh. Mababangga tayo talaga sa ginagawa ko. Pamilya ko nga, ginagawa ko nga yung tita ko eh. Tita, pamilya ko na, dala ko sa ikaw pa kaya? Pamilya ko yun eh, ikaw naman sabihin, mas maraga yun, tita. Pamilya ko yun, safe kami. Ikaw wala kang tiwala sa akin. Diba? Nagkugulumihanan ako, yung na maingay pagkatabi ko. Mahirap talaga tanggapin yung parang nangingay lang, diba, marunong pa sa'yo. Eh, kahit tagal mo naman ng ano, nagpapatakbo ng buhay mo, di ba? Straight talk yan. Kaya naman, nung tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, medyo, ano yan, ang hirap yan. Hindi ko na pwede naman ito, hindi ko na pwede naman yan. Kailangan mag-ingat ako dito, mag-ingat dyan. Yeah. Normal po yun. Sasablay po tayo, pagkakamali po tayo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos, tulong po ng Banal na Espiritu, makakayanin po natin yan. Pag sinabi mo, make Christ dwell sa buhay mo, you have to give Him full access. Bigyan mo ng susi. Bigyan mo ng full ownership para bang feel at home. Yeah? Bigay mo sa kanya yung kalayaan na, sige, it's okay na makita ka sa kwarto ko umakit, magwalis ka, may bisita kasi ako eh. Ayoko yung papasukin yung kwarto ko, biglang gugulit na lang ako, biglang papasok sa kwarto ko, magwawalis. Ang ganda ng intention eh, magwawalis, pero hindi po yung privacy ko na ano ba? Sandali lang, ano po ako dito, ayoko na yung pumasok dito, hindi ko asawa eh. Alam mo yung gano'n? Naiilan ako. Hayaan mo Panginoon, no? Manahan sa buhay mo.
area ng buhay mo. If you wanna bring honor to God, if you wanna make your life honoring to God, give Him full access. Give Him full ownership. Give Him full presence. Full authority. Yung kapag nasa loob ka ng bahay, hayaan mo siya, okay, pwede ka na magbukas ng TV dyan without my permission. Mag-internet ka dyan, mag-YouTube ka dyan. Buksan mo yung rep, kumain ka doon, magluto ka, clean at home. Ganun yung ibig sabihin, na manatili ka kay Kristo, let Christ dwell in your life. Next bullet. Kapatid, napaka-importante po. Kasi sa atin po, nung time po nila kapatid, mababaw po yung pananampalataya nila eh. Tinanggap lang po nila ang Panginoong Jesucristo. Pero pagdating po doon sa Lordship, yung pagpapasako po sa Panginoong Jesucristo, hindi pa po ganun katatag, hindi pa ganun kalalim. Ibang usapan po, yung Panginoong Jesucristo ay ay nakaupo na sa trono ng puso mo. Iba rin usapan na binigyan mo na siya ng kapangyarihan na maging in charge sa buhay mo. You cannot claim Jesus as your Savior at hindi Lord. Iba yun. Balansin mo yan. Magkanigit po yan. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpasakot ka rin sa kanyang kapangyarihan. May it be sa finances mo, may it be sa relationships na meron ka. Diba? Alam mo, hindi lahat ng relationship natin dito okay. No? I heard stories na kailangan pagsasabihan ka talaga ng pastor mo. Huwag kang masaktan na para bang wala kang tiwala sa Espiritu ng Diyos, sa authority na ibinigay doon sa pastor mo para sabihin sa iyo katotohanan, hindi para saktan ka. Hindi naman lahat ng relationship sa loob ng tahanan to okay. Let us accept the fact, meron mali, may kailangan ayusin. And we are not here para saktan kayo. We are here to guide you, to deliver God's message. Kung ano sabi ng Scripture, yun po yung dapat natin gawin dito sa loob ng simbahan. Kasi ang isang mananampalataya ko, susunod mo kung ano sinasabi ng Bible. Amen? Amen. Even your habits, even your daily decision making, dapat si Jesus Cristo kinoconsult natin. Nagbago nga yung style ng prayer ko eh. Feeling ko nag-grow yung aking relationship sa Lord. Naalala ko, there was one time na dinigil sa akin ng Lord, why not pray for my will every day? Palagi ko lang narinig yung gusto. Then I started to pray, Lord, alam mo yung mga kailangan mo. Anong gusto mo gawin sa araw? And then, my day became fruitful. Simula ng araw na yun. Dumadating yung mga ministry na ibibigay sa'yo ng Lord, no? Yung ano yun, nag-anticipate ka, Lord, what they want me to do this day. Yeah. Try nyo. I just want to share it with you. Next bullet. The problem is too many Christians treat Jesus like a guest. We welcome pag weekends, malapit na yung ministry, kailangan mag-ready. Kailangan si Faith ko i-ready ako. Punta na ako ng church. Pero pag weekdays, kanya-kanya, i-ignore. But Paul prays that Christ may own the house, not just rent a room in our lives. Next slide. You know what? Ano po yung problema sa panahon natin ngayon? Mapa-Christian, mapa-hindi. Many people compromise their convictions. We do whatever it takes para kumita ng pera. Even if it means losing our testimony. No? Minsan, nasa na yung sinasabi ng Biblia.
Tayo po ba ay tapat sa ating mga trabaho? Tayo po ba ay nangihingi ng tama? Tayo po ba ay nagsusupre? Tayo po ba ay nagbabayad ng sapat? Hindi mo ba natin dinadaya yung scorecards natin? Yung performance natin? Using holy excuses to cover unholy neglect is a spiritual fraud. Sorry na lang ako kay Lord. Sabi niya, hindi nila naman yung forgiveness. Babawi na lang ako. Eh, mga term natin, babawi na lang ako, sisimba na lang ako, magsusorry na lang ako. Magsuserve na lang ako sa kanya para makabawi ako sa mga kasalanan ko. You think it's right? That's a spiritual fraud. Never ever weaponize religion to justify disobedience or to violate God's commandments. Sabi sa James 14 says, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Alam mo kung ano yung tama pero hindi mo ginawa. Pero pinili mo pa rin kung ano yung mali. Knowing what's right and still choosing wrong is not weakness, it's rebellion against God. Ikalawa, we fear being out of place. Sa panahon natin ngayon, we fear being out of place. Sino rito, young people, okay na walang kausap sa school? Okay sa'yo? Very good, praise the Lord. Ito lang kagaya kay Eman na. Kilala mo si Eman? Okay lang yan, kung kaya mo naman yan, alam mo naman kasama mo si Christ, no? Pero yung pinipilit mo lang, halimbawa, nakayanin mag-isaya, pero hindi mo talaga kaya, may nakakasunod na problema ka dyan, ingat ka lang din. What I'm trying to say is that, sa panahon po natin ngayon, kakaunti na lang po yung pipiliin at iiwas ako, mali kasi yung ginagawa nila. Sabi sa Romans 12 verses 1 to 2, sabi nun, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will, His good, pleasing, and perfect will. Halimbawa, tinatawag po natin yung mga anak natin na gifts from God. Pero pag may Halloween program, pinagsusot po natin mukhang maintindihan eh. Pinagsusot ng mga nakakatakot. Yeah? Just to fit in. Ayaw natin yung anak natin na, baka ano po? Ano yun? Tiisin mo na lang kapatid. Yung anak ko, tiniis ko. Hindi, wag, hindi ko pwedeng join yan. Umiiyak talaga yung anak ko kapatid. Parang gusto na magalit sa akin. Lagi, sobra ka na. Umiiyak talaga siya. Parang gusto na sumagot. Ang galing na lang ko ngayon. Hindi na lang ako pinagaganda. Kasi yung ganun din eh. Yeah. Tinatawag po natin yung mga anak natin na mga children of God. Then we let them join into, let's say, celebration that glorifies darkness. Di ba? Kapatid, hindi dapat inumin yung mga iniinom ng mga kasama natin sa labas kung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Just to fit in. Para lang magkaroon tayo ng tropa, kaibigan. Hindi mo kailangan na tawanan po natin yung pinag-uusapan nilang kasalanan. In the name of pakikisama. Hindi mo dapat yan kapatid. You cannot say you honor Christ while living in the very sins He saved you from. Hindi nyo pwede sabihin na ino-honor mo ng Panginoon pero yung pamumuhay mo kapatid, taliwas. Namumuhay ka pa rin doon sa buhay na inalis ka na ng Diyos. It is better to stand alone in conviction than to stand accepted in compromise. Huwag tayo magko-compromise kapatid. This is a good reminder.
Sa panahon natin ngayon, parami na ho ng parami ang opportunity para mag-compromise sa ating pananampalataya. Ikatlo, many today are rushing into sex before marriage. Listen to this. Okay? Young people, marami na ho. Mag-research kayo kung gaano marami, ilang percent ang sa panahon natin ngayon, young people. Hindi pa nag-aasawa pero they rush into sex before marriage. Ano sabi sa unang Thessalonica 4 verses 4 to 8? Dapat maging banal at paramay ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagkanasa ng laman tulad ng inasa ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawan ng masama. Huwag ninyong gawan ng masama. Listen to this. At dayain ang inyong kapatid sapagkat parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganyang kasamaan tulad ng may pitlaming babala sa inyo roon. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mabuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siya nagkaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Sabi ko sa PhilStar report, sinasay po ang University of the Philippines na nagkaroon po sila ng study noong 2004 na meron pong 23.1% na Kristiyano po na umamin na sila po ay engaged sa ganitong gawain. Listen, sabi ko ng scripture, kung meron kang asawa, makontento ka. Sa isang asawa, kapatid, hindi dalawa. Isa, makontento ka kung may asawa ka. Huwag ka nang tumingin sa iba. Nalala ko si Brother JR eh. Sabi niya sa akin, nung nagpabango ako, Pastor, susumbong ko na ito, Pastor. Nagpabango ako, sabi niya, Pastor, ba't ka nagpabango? Nagtaka ko sa kanya. Bakit po kuya? Interesting yung tanong niya. Bakit po kuya? Sabi niya sa akin, kasi simula nag-asawa ako, Pastor, hindi na ako nagpapabango eh. Okay. Hindi na ako magpapabango. Nagsalamin na lang ako. Biro lang ako kidding aside. Nagpunga ko yun, nag-gets ko yun. Iba yung pinagkagaling, magkaiba kami ng edad eh. Magkaiba kami, nag-gets ko yung ibig sabihin. Diba? Kung may boyfriend ka naman sa lugar na ito, makinig ka. O may girlfriend ka, be faithful, be loyal. Narinig mo sinabi kanina sa salita ng Panginoon, huwag mo gawa ng masama yan, kapatid mo. Sa context mo yan, yung kapatid mo yan sa pananampalataya, maging loyal ka dyan, huwag mong ligaw-ligawan dyan, kung wala kang planong maganda dyan. Kung wala kang planong pakasalan yan, tigilan yan ngayon. Huwag kayong mag-practice. Huwag yung sirain yung buhay ng kapatid niyo sa pananampalataya. Kung hindi sinabi ng Lord sa yon, huwag kang magmadali. Yung people, nagmamadali. Bago mo pa maging asawa yan, bago mo pa maging girlfriend yan, o boyfriend yan, tandaan mo to, na unang anak ng Diyos yan. Kaparehas mo yan, tagapagmana ng korona ng buhay, baka nakakalimutan ko. Kaya irespeto mo tunay. Huwag kang gumawa ng bagay na hindi nais ng Biblia. Ikaw eh. Ayaw mo ng blessing, huwag kang makinig. Ikaw ang maanin yan. Huwag kayong magbahay-bahayan. Alam niyo ba yung ibig ko sabihin, nagbabahay-bahayan? Alam niyo na ko yun, ating tatay, no? Ating kuya, no? Gusto kong kape, ano ba ito? Nagbabahay-bahayan. Maghuli mo kayo kasal, huwag kayong magsama. Okay? Ngayong narinig ko to, kung palagay mo hindi pa kayo kasal, magpakasal na. Yun pong ibig ko sabihin. Hallelujah, amen po ba? Kasi hindi mo nais ng Diyos na gumagawa mo tayo ng bagay, hindi nagbabago ng Biblia. Kasi sumakali-hali po siya. Kung kaya tunay naman ng palataya, susunod ka sa salita ng Panginoon.
Next slide. When Christ truly takes residence in your hearts, He realigns your priorities to match His purpose. He realigns, kapatid. Kung si Jesus ay pinanahan mo sa iyong buhay, sa iyong puso, He changes what matters most. Yung schedule mo, yung ambition mo, yung desire mo, imamatch niya yan sa kung ano yung kalooban niya. Normal mo yan. Dati nga ako, gusto ko maging magsumakay ng barko Gusto ko sana maraming, gusto ko sana bumawi sa buhay. Maraming akong pinagdaan, hindi ko ganda ng bata ako. Gusto ko sana maalis yung buhay. Gusto ko ganyan. Pero nung sineryoso ko yung relasyon ko sa Panginoon, diba? Binago ko ng Lord yung buhay ko Pinagtapos ako ng college, nag-HRM pa ako, pinag-seminaryo ako. Pagpunta ko ng seminaryo, pag-year, Bible yung aralin doon. Ang Panginoon, ang layo naman ito, parang nangamuti ako first sem, second sem, nangangamuti talaga ako Sabi ko, ba't mo pina-Bible school? Kung nakawawin mo pala ako. Yun yung aking parang tanong dati, ba't yung pastor, pina-Bible school mo, hindi mo na pinag-college pa. Ikilala pala talaga ako ng Panginoon. He allowed him mag-work. Pero alam ko, gano'n mag-work. Para sa pamilya ko, alam ko rin na ako'y tinawag ng Panginoon. Hindi na po ako nagtutulad. It's no longer about your preferences. Pag si Jesus na nakaupo sa buhay mo, makinig ka. It's no longer about your preference. It's now Christ's preference sa life mo. Kaya so be it, kung ano gusto niya mangyari sa buhay mo. Kung yun yung sinasabi sa iyo ng Panginoon, na ito yung plano ko sa iyo, ito yung direction ko, tanggapin mo. What used to be urgent becomes secondary. Naalala ko si brother sa iyo. Sabi niya sa akin, Pastor, sabi ko nga sa kanya, Bro, pwede ko kitang invite, banda tayo ba yan? Sabi niya, sige, Pastor, sige, parang gusto ko yan. Ay, di, sabi ko, baka busy kayo, baka may gagawin ka pa kayo. Sabi sa akin, Pastor, naalala mo, pinigil ko na yung badminton. Pwede na ako yan. Sabi ko, parang ko sa misis mo. Pinayagan mo ba kapatid? O pumayag? Okay yan. Pumayag. Naging secondary, dati yung primary. Dati hinahangaan ko ito, galing pumalo dito sa badminton, kapatid. Nakikita niyo ba yung video niya? Iba yung palo malakas Ikaw, Bradya, kapatid. Magaling mag-badminton yan. Yan. He cleansed the house, second bullet. Pag si Kristo nalirahan sa buhay mo, makinig ka. He cleansed the mess. We are messed up. Maraming problema sa puso natin, sa buhay natin, magulong buhay natin. Sa totoo lang, kung wala pa sa buhay ko, gulo ng buhay ko, wala pa pagmamalaki. Ang gulo. Pagod na nga ako Naniniwala ko sa akin, pag sinabi ko gusto kong umuwi sa Lord, sinabi ko na yun minsan Ang pili ko ang gulo. Pag wala ang Lord sa buhay ko, ang gulo, ayoko na. Wala na akong rason pag wala sa Kristo. Naintindihan niyo gusto kong sabihin, kapatid. It doesn't ignore the mess. Tanggalin ng Lord yung pride mo. Prideful ka dati. Tanggalin ng Lord yung pride mo. Tanggalin ng Lord yung bitterness mo. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Yung bitterness mo sa puso mo. Tatanggalin ng Lord. Even yung mga kasalanan mo na hindi mo sinasabi. Hindi ko alam baka isa ka sa dito. Meron kong hidden sin. Secret mo lang. Diba? Third bullet. Sabi lang, He occupies every room. Christ wants full access, not just a guest pass. Kami sa opisina, meron mo kaming ID badge. Last time nawala ko yung ID ko. Sobrang hirap. Kasi yung bibigay sa iyo sa guard, para lang makapasok ka dun sa parang gano'n, na may gumagano pagdadaan. Doon pa lang. Pero pag wala yung ID mo, pagpasok mo ng operations, hindi ka pwede. Namumula po. Hindi ka pwede. Wala kang access. So, naghihintay pa ako ng papasok sa loob sa operations. Nalilate na ako sa break sa lunch ko.
Kasi kailangan maghintay para lang ito may game. Nakaka-stress. Ngayon, ang gusto kong sabihin, kapatid, give Christ full access sa lahat ng area ng buhay. Sa pinansyal, hayaan mo sa Panginoon dyan. Sa relationship mo ngayon, hayaan mo sa Panginoon dyan. Hayaan mo sa ayusin yan. Sa vision mo, sa habit mo ngayon, hayaan mo sa Panginoon dyan. Sa mga desisyon na ginagawa mo, hayaan mo siya. The Lordship of Christ isn't partial. It is total ownership. Sabi nga, if Jesus isn't Lord of all, He is not Lord at all. Diba? Pamilyar mo yan, no? Next slide. Ikalawa, let Christ's love be the basis for all we do as Christians. Sabi diyan, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Kapatid, sabi ko sa 1 Corinthians 16 verse 14, sabi doon, do everything in love. So we can do this. Do everything in love. Hindi yung sinabi doon ni Apostol Pablo na do something in love. Do everything. Hindi niya sinabi some things, but everything. Every action mo, kapatid, kailangan na doon ang puso. Okay? I think Ate Mai kanina, nagpapasalamat ako kay Ate Mai. Kasi I was reviewing yung preaching ko kanina, maga ako nandito eh. Pagkagaling ko sa office, dumiretso na ako dito. Napansin ko, sabi ko, gusto ko magpunas ng upuan. Pero naghahalo yung puso ko na kailangan ko mag-review para kailangan kong basahin yung preaching and all that. I was praying, nadidistract ako. Ano, bakit? Kasi yung upuan, hindi nakaayos ng hilera ng tama. Ako medyo ano po kasi ako eh. Pag hindi organized, na-stress ako. Tapos pagtingin ko maraming anik ako. Don't get me wrong. Purihin ang Panginoon sa mga naglilinis. Purihin ang Panginoon sa nag-commit for general cleaning kahapon. Do not get me wrong. Ang gusto ko lang i-point out, do everything in love. I've been observing that. Alam niyo po, simple lang. Yung upuan, pag ilalagay ko yan dyan, yung ako yung naglalagay ng upuan, I make sure pantay-pantay. Simula sa harapan hanggang palikod, pantay. I make sure na parang hindi yung nilagay mo lang na gano'n-gano'n para masabi, bukas okay na, nagawa ko na eh. Do everything in love. Hindi mo yan ang sinasabi ng Diyos na parang, yan na yun. Do everything in love. Yan ba yung best shot mo? I'm not questioning kung ano po yung ginawa niyo. Don't get me wrong. Ang sinasabi ko, do everything in love. Every action in every ministry or every decision must pass the love filter. Second bullet, love is the quality control department of every Christian action. Kasi po, ito po yung nag-i-screen ng tono ng pananalita natin, ng mga attitude natin, ng mga intention natin, bago po lumabas yan sa ating mga bibig, at bago po natin gawin ang mga bagay-bagay. Sabi dyan, when love is missing, even the right thing can be done in wrong spirit. Hello? When love is done, where love is missing, even the right thing can be done in wrong spirit. And God's not honored by loveless obedience. Hindi mo pwede yung napipilitan. Let's do everything in that. Buong puso. Buong puso. Third point, to put it bluntly, if it is not done in love, it's disqualified from being called ministry. Do it in love. Now, para naman po, praise the Lord. Pag makikita niyo po talaga yung mga miyembro natin dito, kapag talaga, alam mo yun, sobrang excited, may papanuman, ganado, pupunta dito, bagaman hindi po ako napunta kahapon. Talagang ano eh, alam yun, yung mga nag-aaya, tara, hindi tayo dito, mag-Christian Church. Magkano tayo, praise the Lord, salamat po sa inyo lahat.
Lahat po ng ginagawa niyo, hindi po yan. Hindi. Ang Panginoon na magbalik ng lahat ng inyong pagpapagal at inyong paglilingkod sa Diyos. Next slide. Do everything in love. Pamilyar po kayo sa 4-way test. Kaya pamilyar ka sa 4-way test. Nakikita po natin sa kalsada eh. No? 4-way test. No? Saan ba ito, Kuya Ses? Saan ba ito related? Sa bata, sa law, no? Parang sa law. Nabasa niyo po ba yan sa labas? Minsan nandun yan, may kasamang logo minsan ng Rotary yan eh, no? Is it the truth? Yeah. Pag sinabi pong you do everything in love, no? Yung pag-ibig po yung gawing ugat sa lahat po ng ating ginagawa. Kapag meron po tayong gagawing desisyon, meron po tayong gagawin na bagay. Is it the truth? Am I reflecting the truth of Christ or protecting my image? Ikalawa, is it fair to all concerned? Does this decision uplift or exploit? Patas po ba ito? Will it build goodwill and better friendships? Yung mga actions ba natin, yung mga words ba natin, kapatid, will it strengthen relationship o sisirain po natin yung relationship? Kaya mahirap po sa ministry. Pero worth it. Minsan may mga parte ng leadership na kailangan desisyonan eh. Para sa kapakanan ng marami. Will it be beneficial for all concerned? Will this bring blessing or burden? Do everything in love. Consider these things. Consider these things, mga kapatid. Next slide. Now, how do we deal or how do we treat our brothers and sisters when they sin? Listen to this. Lucas 17, verses 1 to 4. Sabi yan. Pwede po basahin natin sabay-sabay. Go. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, iyak at darating ang mga sandali ng pagkakasala. Ngunit ang ilabot ang sasabihin ng taong ang gagalingan niya. Mabuti pa sa kanya ang bibinan sa liig ng isang hilingang bato at itapon sa darat kaysa mag-isang ng pagkakasala ng sinuman sa mga paligid. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa inyong kapatid mo, pagsabihan mo. Kung siya'y magsisi, ang sabi, patawarin mo. Kung 7 ulit siya magkasala sa iyo sa maghapon, 7 ulit din lumapit sa iyo at sabihin niya, nagsisisi ako, dapat mo siya. Do everything in love. Kung may magkasala man sa atin dito, kapatid, makadalawa na, makatulong na. Kahapon ka pa. Saan naman ito Kapatid, wala naman karamihan. Magpatawad po tayo. Gusto ko yung punto rito, hindi ko papaba ito. Magpatawad po tayo. Katulad ko ng magpapatawad sa atin ng Diyos. Kapatid, tayo pong lahat, mga pinatawad sa ating mga kasalanan. Baka mas kaindik-indik pa yung kasalanan natin dati. Kasi sa kasalanan ng kapatid mo ngayon, sino ba tayo para hindi magpatawad? Ikalawa, Efeso 4:26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. At huwag ninyong hayaang lumubog ng araw na galit pa rin kayo. Hindi yung sinabi ng Bible na huwag ka magalit. Ang sabi po diyan, kung magagalit man kayo. Maliwanag po, ano? Iwasan ninyo kayo'y magkasala. Pastor, pwede ba yun? Pag galit kasi ako, nananapakagad ako eh.
Hindi may pwede sa akin yung pastor, tatarakan ko yung pastor. Kapatid, sabi diyan, kung magagalit ka, iwasan mo magkasala. Sa isip, sa salita man, o sa tawa. Ano po sabi diyan? Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag mong hayaan kapatid na galit ka, matutulog ka na lang, galit ka pa din. Huwag mong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Bakit ganon? Pag tayo humingi ng pambira, ilang taon kang nagkasala, halimbawa ako 34, mag-35 na po ako eh. Halimbawa, makasalanan ako for 34 years. Nung nakakilala ako sa Panginoon, ang minsanan, pinatawag agad ako, yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ba kung pwede ito? Actually, gracious pa nga po ito. Bakit? Sabi, umaga nagalit ka, meron kang time magalit hanggang mamaya, bago ka matulog. O bago lumubog ang araw, anong oras ba lumubog ang araw? Di ang ibig ko sabihin dito, pati, pambira, magpamanggap ka nga sa Panginoon, nagpe-prayer ka kagad ng kapatawaran, tinatagap ko kagad yung kapatawaran eh. Pero yung kapatid mo sa pananampalataya, nagkasala, di mo kaya patawarin kagad. Di pastor, di pa ako ready, pastor. Hindi ko talaga kaya, mas hindi kasalanan natin. Pero pinapatawagan ng Diyos, tayo hindi na pagpatawad. Ano naman yan, kapatid? Am I making sense? Next slide. Mateo 18:15-17, kung magkakasala o magkasala sa iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkakapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituloy mo siyang parang hintil o isang manginigil ng buwis. Pag nagkaroon kayo ng dispute, magkapatid sa pananampalataya, sino daw yung lalapit? Sino po yung lalapit? Hindi, pastor, hindi ako lalapit, pastor. Hindi ako nagkamali, pastor. Siya may kasalanan siya lumapit. Ang sabi po dyan, kung magkasala ang kapatid mo, puntahan mo siya. Hindi sinabi dyan na papuntahin mo siya sa inyo para mag-sorry siya. Puntahan mo siya, be the bigger person. Kausapin mo siya ng sarilinan. Huwag mong ikwento sa iba kung ano yung problema niya. Sarilinan, kayo muna, one-on-one kayo. Kung nakinig, hindi good. Praise God. Kung hindi, sabi dyan, magsama ka ng ilan? 2 o 3, tama ba? O 1 o 2 para may witness. Pag hindi pa makinig, yung pangatlo, sabihin na sa iglesia. Pag hindi pa rin nakinig, ang sabi? Ay, po. Ubusan tayo mungantong dyan, kapatid. Kasi yung simbahan may kit po dyan. Hanggat maaari po, grace, love, reconciliation, redemption, yun po yung gusto natin ipakita. Pero may proseso po yan, may sinasabi yung Bible, kung paano po natin aayusin yung dispute. Next slide. Santiago 4:11-12, sabi nito, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? May problema po tayo dito. Huwag po natin, kwento mo pa sa iba eh. Baka mamisinterpret, di naman nila alam kung ano yung saktong kwento. Masisira yung tao. Diba? Iwasan mo natin yan, kapatid. Pag ginagawa mo natin yan, humahatod na po tayo.
Nagja-judge na po tayo, kapatid. Alalahanin po natin ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan magligtas at magparusa. Kasi nang po tayo para bumato sa ito. Napaka-importante po rin, hindi po tayo hato sa ito. Next slide. Mateo 7:1-5. Huwag kayong pumatol nang hindi kayo hatulan. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. Same measure kung paano ka humatol sa iyong kapatid, gagamitin sa iyo. Kung wala kang awa, wala kang patawad, wala rin awa, patawad ang hatol sa iyo. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika, alisin ko ang puwing mo, gayong trosong nasa mata mo? Mapagpunburi, sabi diyan. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Hindi yung sinasabi dito na huwag mong punahin yung kapatid mo sa pananampalataya. Ang sinasabi diyan, bago mo po yan gawin, you have to make sure na check mo rin yung sarili mo. Baka ikaw po ay humahatol na kasi hindi ka naman, ikaw nga baka mamaya hindi mo na perfect yung isang bagay kasi ikaw humahatol ka sa ganung bagay. Hello? Huwag po tayo humatol. 1 Corinthians 6:1-6, sabi dito, kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip na ikaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos sa pinila, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga hangin? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito dinudulog sa mga taong hindi kinikilala ang iglesia o ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid at sa harapan naman ng mga di mananampalataya. Actually, nung sinusulat mo ito ni Apostol Pablo, sobrang na-shock po siya. Kasi may internal dispute yung mga mananampalataya eh. Pero dinadala po nila doon sa korte. Pinapublicize po yung church conflict before a watching world, watching community. In the modern world, kapatid, kapag galit, alam niyo yung mga sa Facebook, yung Facebook may mga disadvantages eh. Galit sa kapwa Kristiyano, nagpaparinig sa Facebook. Christians are dragging one another on Facebook posts, TikTok rants. Di ba naman, illegal suits talagang dinidemanda. When believers sue each other, gossip about each other, or tear each other down online, it's not justice na pinupursu natin. It's not, and it's never justice. Ito po ay pag-ihiganti, dressed up in righteousness. The church is supposed to showcase forgiveness. Dapat ang nakikita po natin sa atin dito tayo po ay mapagpatawad. Third point, let Christ's indwelling presence overflow in every aspect of our lives. Efeso 3:19, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayon mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito, mga kapatid, hindi lamang po sa isip, kundi talagang ma-experience yung pag-ibig ng Diyos. Mapuno po ang mananampalataya ng pag-ibig ng Diyos ng ganung kalawak, ganung kalalim, ganung kahaba na pag-ibig sa atin ng Diyos. At dapat po itong magpumapaw. Makita po ang katangian ng Diyos sa ating mga buhay sa araw-araw, kapatid. Next bullet. Christ's indwelling is measured not just in what we say on Sundays, but how we think. Paano po tayo mag-isip? Paano po tayo magtrabaho?
how we treat people every day. Kapag si Kristo po ay tunay pong namumuhay sa ating mga buhay, kapatid, it doesn't stay hidden. Hindi niyo mo kayang itago si Yesu Kristo. Alam niyo po ba, kapatid, sa amin sa opisina, wala ko nun absent day off pala yun. Absent ko. Meron kong namatay, nakatrabaho namin. Bigla na lang na cardiac arrest, kumakain, katabi nila, sa harapan nila bigla na lang bumagsak na gano'n, duguan na yun, cardiac arrest na pala. Na-trauma yung mga katrabaho. Pinag-uusapan, nagpa-meeting sila, pinag-uusapan puro yung trauma, takot sa kamatayan, takot sa ganito, ganyan, and then, nagkaroon po ko ng opportunity to share the gospel sa team ko. Thank you, Lord, for the opportunity time kasi hirap pumasok sa mga to. Sa opisina, hirap mag-share ng gospel. Kapatid. Makita ka lang nila, hindi ka nag-iinom, iwasan ka naman ngayon eh. Mag-share ka pa ng Biblia. Nagkaroon ng opportunity, kapatid. Sabi ko, in case lang, pasimple lang, in case lang na, kasi alam nyo, mas maganda, samahan na rin natin itong pananampalataya. I gave them all the verses. Mapag-share ko ng gospel. That was the very moment na nagkaroon ng maraming heart yung post ko tsaka yung sa kanila. Alam nyo, may bumati sa akin kanina sa office. Hindi ko siya kilala, pati ko pala siya. Sabi niya sa akin, ikaw ba si Jai? Nandun kasi ako kanina kasi, dalawa yung laptop ko. Nung parang lunch ko, nakaupo ako doon sa may table tennis. Dalawa yung laptop ko kasi I was studying my preaching today. I was praying. Then sabi niya, ikaw ba si Jai? Sabi niya, yes po, ako. Nakita ko rin po si Sherry ng gospel. Sabi niya, ano serving ka? Yes po. Anong ibig mo sabihin? Volunteer ko, ganito. Kung may ideas eh. Are you pastor in the church? Oh, yes po. Sabi niya, kaya pala. Umupo siya, nakipag-plintuman sa akin kanina. Hindi ako nakagawa ng preaching. Naubos yung oras ko kasi sabi niya, I was also serving the Lord. Pero I stopped serving the Lord. Nakita kita. Kaya nilapitan kita. Diba? I hope sana yung Bible study kayo. I was also volunteer pastor sa church namin. Kasi tumigil ako dahil nagpapakita kami. Pero nag-bless ako ng mga ito. Kita ko ito. Kapatid, kapag si Kristo kung dinananahan sa buhay mo, kahit itago mo yan, ako silent lang ako sa office eh. Hindi kasi parang hindi welcome yung gospel. Tatawanan ka doon, promise. Nung nagkaroon ako ng opportunity na i-share si Jesus sa kanila, meron palang tao doon na parang naghihintay lang naman, grabe yung ginawa mo. Kaya mag-tenure yun eh, matagal na sa akin yun eh, sa office naman sa akin yun. Hindi ko nagawa yun. Sana gano'n si Jesus, hindi mo. Alam mo yun, pag si Jesus na sa'yo, makikita niya kahit anong itahirit mo, anong mo, tago mo kay Jesus. Sabi diyan, when Christ really lives within, He doesn't stay hidden whether you like it or not. His presence influences how we speak, even under pressure, kahit maraming problema, even how we handle success, paano tayo umibig, kahit napakahirap. Sabi sa Efeso 4:22-24, iwanan ninyo ang dating inyong pamumuhay. Ubayin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. At nakahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ito kasi masakit sa mga mananampalataya ngayon. Alam niyo ko, minsan, nasabihan ako ng misis ko, lagi ba't ganito ka? Ang init ng ulo mo pagdating sa bahay. Pag nasa church ka, parang gracious ka. Hindi yan talaga ako, kapatid. Totoo. Hindi ako mahingang sabihin sa inyo kasi normal na nangyayari ang tanong lupa dito.
Mainit ang ulo ko, pagod na ako eh. Imagine mo, Sabado pa lang, nag-work na ako eh. Pag-uwi ko, diretso ako ng church eh. Minister, maghapon, uuwi ako dun. Latak-latak na lang yung lakas ko. Yung lakas ko, pagbiyahe na lang pababa ng Teresa. Pag-uwi ko ng bahay, marumi. May tulog ko. Sabi sa akin, Mrs. ba't ulit pang ulo lagi kung nasa bahay? Sa church, parang gracious ka, kahit pagod mo. Nakahimik talaga ako. I've realized, pwede pala, no? Napag-uwi ko sa bahay, parang iba ka. Pag sa church ka, ganito ka, ganyan ka. Pag sa bahay, ibang galing mo. Diba? Mabilis mag-init ang ulo, no? Paikli yung pasensya, mapalapit ng damdamin, diba? Mabilis pamalo ng anak, yung mga gano'n eh, diba? Pagdating sa bahay. If Christ reigns privately sa buhay mo, listen to this, He will be honored publicly. If Christ reigns privately, He will be honored publicly. Maging sa pulpito man, sa opisina man, sa tahanan. Second Corinthians 5:14, sabi yan, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-ahari sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Ang gusto kong bigyan ng diin dito, isang kamatayan po ni Yesu Kristo, hindi lamang po ito historic event. Yung mga kapatid natin, mga Katoliko, no, kapag mahal na araw, talagang parang, talagang bigay todo talaga eh. Kapag mahal na araw eh. Maglalakad talaga eh. Grabe, para si Kristo, ano nga. It is a defining identity. Nung namatay po ang Panginoon Yesu Kristo para sa lahat, it means we also died sa ating lumang pagkatao, kapatid. Ang pag-ibig ni Kristo ang dapat na nag-ahari sa buhay natin. Yung pag-ibig na Holy Kristo, yung naging driving force behind everything we do. That's what Christ's love does to a genuine believer. It moves you. It changes your direction. Pinabago niya yung buhay mo. At pinadala niya doon sa kanyang mga layunin sa iyong kalooban. Kaya naman pagdating mo rito sa loob ng simbahan, kapag naglilingkod ka rito, you are not here to impress people. You serve because Christ's love compels you. I really like the term compels. Alam niyo sa opisina, kapag ang isang claim o dispute na deny at sinasabi ko ng mga investigators namin, the merchant provides or provided compelling evidence. Pag sinabi yung compelling evidence, ibig sabihin po niyan, sapat na to. Sapat na to yung binigay ng merchant para i-deny natin yung dispute ng customer na to. You may refer them to the merchant directly. Ibig sabihin, kapatid, sapat na ang pag-ibig ng Diyos para mag-ibig ka. Hindi na kailangan ng papuri, pasasalamat ng iba, palakpak ng iba. Hindi na mo yung kailangan. Kung may conflict, you forgive not because they deserve it. Nag-sorry, tinatawad ko. Hindi. Nagpapatawad ka because Christ's love compels you to forgive. Ang pinanggagalingan mo, ba't ka nagpatawad? Kasi minahal ako ng Diyos kahit maramihan ko. Sino ko para hindi kita patawarin? Sino ko para hindi kita i-consider? And it comes to generosity. Hindi mo tayo nagbibigay because we want to be noticed. Gusto natin mapansin. No. We give because Christ's love compels us to do so. Sapat yung batayan para tayo po ay magbigay. Sapat ang rason. Now when Christ's love truly grips our heart, you don't need to be pushed to serve. You're pulled by love to obey. Hindi mo na kailangan pagtulakan sa ministry. Kapatid, sige na, gawin mo na po. Sige na, please, may opportunity. Hindi ka kailangan, kapatid.
Dapat convince ka mismo. Kaya ako pagpasensyahan niyo po. Hindi ako believer ng schedule. Please forgive me for that. Naniniwala po sa commitment. May schedule. Hindi ko sinasabi huwag mag-schedule. Ang sinasabi ko, may schedule. Makita mo merong bakante at nakita mo bakante ka. Ano mo dyan? Line up mo dyan. Hindi yung, pwede ka ba dito? Pwede ka ba sa araw na to? Pwede ka ba dito? Ano na? Come on! Hello! Ganyan ba yung nakaintindi ng pag-ibig ng Diyos pinipilit? Hindi mo ito corporate. Tayo po rito, sa corporate world, no? Ako nga, ayoko sumali ng Halloween laro-laro, napasali ako eh. Bakit? Sabi ng boss ko eh. Hindi ka pa pwedeng naka-meeting ka, naka-off the tones ka, hindi ka nagtatrabaho kasi hindi ka sasama dito, sumama ka. Sa corporate, pwede yan eh. Ang ganito ganyan. Yeah. Kasi scheduled. Sa ministry, kapatid, papaschedule ka. Kasi alam mo, tinawag ka ng Lord sa ministry, may opportunity, may slot, take advantage. Diba? Lagi naghahangal, magkaroon ng ministry hawakan. Tapos yung mga nasa ministry, mabanding-banding. So, pwede. Baka mo sa nagawin natin. Kakitaan na kayo. Okay? Pag-isipan po natin yan. It will never feel like a burden for someone who is truly filled with God's presence to serve in ministry. Kapatid, marami. Kapatid, sa segue lang ako, no? Malapit na ako tayo natapos. Pagbigyan niyo na ako 2 months ako nila. Kapatid, may schedules po tayong ginawa para po pagtulong-tulungan natin yung paglinis ng church. Kung naniniwala nga, mahal, sapat yung pagmamahal ni Kristo sa'yo, na nag-uumapaw yung masasalamat mo, kapatid, pa-schedule ka. Walang pilitan to. Hindi pastor dapat, hindi kami yan mag-ano dahil sinabi ni pastor. Hindi. Balikan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Biruin mo. Ako, nababurden ng leadership. Kailangan natin magkaroon siguro ng ganito ganyan. Nahihiya sa mga tao eh. Kapatid. Ang dami natin dito para makapahirap pa ng tao eh. Are you getting my point, kapatid? Hindi na natin kailangan sa totoo lang. Pagtulungan na lang natin. Ang dami natin, kayang-kaya natin ito. Kasi alam niyo, kapatid, I'm gonna tell it to you. Alam niyo, yung mga na-assign ko sa ministry, na-stress eh. Wala nang ganito ba niya? Alam niyo pa po yun, pinasa likod ng kwento ng mga successful na mga schedule, successful na ganito ba niya? May mga na-stress na leaders, auxiliary. Hindi ko lang sinilala dito, ganito ganyan. So makikita ba yung iba, umulit na kasi walang maglilinis. Imagine, bibigay ko na po sa inyo yung hapon dyan. Pag-isipan niyo po yan. Again, do everything in love. Hindi mo dahil sinabi ni Pastor, hindi mo dahil parang sita ni Pastor, all that. Do everything in love. Pagtulungan po natin. Hanggat wala po tayo kung ang direksyon ng Lord's Church, susuportahan po natin. Pero habang wala pa, let's do everything in love. Nawa, enough po. And in conclusion, how can we manifest the marks of a life that honors the King? Let Christ dwell in your heart as King and as guest. Let Christ's love be the basis for all you do as Christians. And let Christ's dwelling presence overflow in every aspect of our lives. Tayo yung manalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa mga ito na binigyan kami ng opportunity ng mga pinili ng salita. I pray, O Lord, that our lives will never be the same again, Panginoon. I pray that everyone won't just talk about honoring God, the Lord, but magmanifest mo sa aming mga personal na mga buhay. I pray, Lord, that yung Lordship ni Jesus Christ, Panginoon, magbul po sa bawat puso ng bawat. May divine relationship govern, Panginoon, our actions in our daily lives. And may spiritual maturity overflow in your character. Sa Kanya na makagagawa ng higit sa kaysa maaari natin higit isipin. Sa pamamagitan naman yung kapangyarihan na kumipilo sa atin. Sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salin natin. Magpakailan ng dati sa atin. Amen. Amen. Amen.